Nabisi lang ako sa taas saglit. Paglabas ko, nandito na pala itong si Yayam. Kagigising lang guys at itong si Nanay. Ibagong ligo at amang katatapos lang din daw nilang kumain ng lunch. Nag-iba na talaga ang gusto ng aming little boy na dati lagi lang dun sa kwarto at nakahiga. Ngayon, gustong-gusto na nakatambay dito sa baba. Siguro sa dami na kanyang nakikita dito sa labasan. Marami po kasing nagtatrabaho dito na taga-construction. At ito nga guys, pinaulit ko nga pala ito yung harapan ng aming gate pina-jackhammer ko. Pero yan sila, pinakiusapan ko lang na dapat sana hindi pa sila magtatrabaho. Wala pa silang schedule dito. Buti na lang guys, malakas tayo sa kanila. Tinawagan nga lang natin dahil nga weekend po. Sabi ko nga, wala naman po akong gagawin at wala akong pupuntahan. Kaya pwede ko sila i-supervise ng mga araw na yan. Kaya nakiusap ako sa kanila na baka pwede nilang gawin ngayon. At yun nga guys, buti na lang napakabait ng kanilang chief at pinayagan tayo. Sakto rin naman pala, meron silang mga kasamahan na gumagawa dito sa kanal. Nagre-recraft sila ng kanal kasi ito ay matagal nang nakatiwangwang. Kaya pinagbigyan na rin nila tayo. Sobrang babait nga nila. Mabuti na lang talaga matukis tayo. At yan, pinagbigyan nila tayo at sumakto naman na gumanda ang panahon. Ito nga pala, may tao pala dyan sa taas ng aming bubungan. Nandiyan pala si Kuya Rooney. Sakto rin guys na napakiusapan ko itong si Kuya Rooney kasi nga meron din siyang trabaho at pumayag na rin siya dahil nga sabi ko minsan lang ako na nakatambay dito sa bahay ba't hindi pa ako pagbigyan. Kaya ayan, inayos niya na yung ating bubungan na matagal ko nang nire-request at itong si Nanay tuwang-tuwa at hindi na kami mahihirapan dito sa labas. Madalas kasi pagka umuulan, pumapasok nga po yung tubig at umiilig dito at yung nga si Nanay may pagganon-ganon pa. At ito habang kanyang alaga, hindi rin pahuhuli sa mga kinakalikot dito. Kaya sabi ko nga kay Nanay, huwag niya muna siya maggagalaw at focus na muna siya dito sa aming little boy na kung ano-ano ang pinanghahawakan. Kung anong paghawakan ni Kuya Rooney at ng itong sa mga nagko-construction, iniwan kasi nila dito, tamang hinahawakan niya rin. Ito nga pala yung mga kalat namin, hindi ko na alam kung paano ko to siya lilinisin. Pero hindi ko muna iisipin yan ngayon guys. Ang iisipin ko, ito muna na matapos ito yung kanilang mga gawain. Pasalamat na lang din talaga ako kay Lord at maganda ang panahon ngayon. Pinagbibigyan tayo. Ayan nga pala, si Kuya Rooney, nandyan sa bubungan. Pinalitan niya pala yan dyan ng PVC yung gutter. Mas maganda palang gamitin ito, yung tinatawag na PVC, yung medyo malalaki guys. Kaya itong si Kuya Rooney, kahit na nag-iisa, kayang-kaya niya. Tingnan nyo nga si Nanay, tuduhawak dito sa alaga niya. Sabi ko nga, talagang baka masugatan dito sa yero at ilayo-layo na nga. Napansin ko nga, parang wala na rin yung ating malakas na ulan at ito nag-iwan na lang siya ng malakas na hangin. Sakto din naman. Tama lang yan na ganyan-ganyan lang ating panahon. Hapon na nga ito, pero parang tingnan nyo, makulimlim pa rin. Malakas na lang yung hangin, sakto lang na hindi sila naiinitan. Mabilis talaga makapagod pagka mainit, pero ito sila, tingnan nyo, easy lang, relax lang guys. Ito nga pala yung kubo kanina. Sabi ko kay Kuya Rooney, ilagyan din ng yero para tumubay-tibay din ang bubungan at hindi na tumulo. At ito nga, nahihirapan akong tumingin dito guys sa aming paligid kasi sobrang hahaba na ng damo. Hindi ko na alam kung paano yan linisin. Na halos buwan-buwan na lang inagdadamo ako. Hay, ang hirap mabuhay. Ito nga si Yayam, buti po itong si Yayam guys, walang problema. Tamang lakad-lakad lang, laro, ganun lang. Pero tayo, halos araw-araw nag-iisip ng problema. Hindi naman tayo nagre-request, hindi naman tayo nag-order ng problema. Pero bakit dumadating? Pero sabi nga nila, pagka may problema, huwag mong iisipin at magkakasakit ka lang. At pagka nagkasakit ka, paano mo pa yan ma-overcome or paano mo pa yan malulutas yung problema mo kung may sakit ka na. Kaya kailangan daw, sabi nila guys, matulog ka na mahimbing, kumain ka. Tama rin naman, huwag lang natin kalimutang magdasal. Yun lang talaga guys yung ating paraan. Si Lord lang talaga ang tanging makakatulong sa atin. Kaya hanggang dyan lang muna guys.